Kailangan natin lahat to, ha? Paano babata, di ba? How to slow down aging. Merong mga effective tips. Tingnan po natin. Tunay po to. May tinatawag tayong biological age at chronological age. Yung chronological age, yan na age na nasa ano natin, nasa birth certificate. Kung ito, 30 years old sila talaga. Pero mukha nila mukhang 40 na. Okay, laging po yan. So, merong chronological age, ito yung nasa birth certificate, ito yung tunay na edad ng katawan natin. May tao nga, senior na, pero parang bata pa yung katawan. Meron dyan, bata pa, 20 years old, pero ang dami ng sakit, parang 50 years old na ang katawan. Ito po mga factors na nagpapabilis ng pagtanda, nagpapabagal ng pagtanda. Gusto natin. Yung mga nagpapabilis ng pagtanda, stress, junk food, sigarilyo, puyat, kulang sa exercise, di ba? Lagi mainit ang ulo. Nagpapabata, exercise, sapat na tulog, tamang gamutan, at yung relaxation technique. Ito po, maganda tong chart na to, kung iintindihin natin. Dito nag-uumpisa magkasakit ang tao, tumatanda, nagkakasakit, na ospital. Okay? Ayaw natin umabot dito sa ospital. Bago umabot sa ospital, aksidente, gusto mo ma-prevent, dito natin mapipigilan. Okay? Pag nandito pa mapipigilan mo, paano natin pipigilan? Bago ma-ospital, nagkakaroon mo na ng maraming sakit. Osteoporosis, sakit sa puso, heart failure, diabetes, dementia. Diba? Pag umabot na dito, papunta na yan dito. Gusto mo mapigilan itong mga sakit habang humihina yung utak, humihina yung katawan, dito tayo mag-iingat. Okay? So, dito focus natin para ma-delay ang pagdating ng sakit, ma-delay ang pa-hospital para humaba ang buhay. Paano natin ito ma-delay? 30 tips. Pero isa dito, pinakamahalaga, shortcut ko na, may mga gamot na pampahaba ang buhay. Ito mga proven, mga gamot sa high blood, plus 9 years sa buhay mo. Kunyari, hanggang 80 ka lang dapat, magiging 89. Gamot sa high blood, gamot sa diabetes, mga aspirin, statin, metformin, nakakahaba ng buhay yan. Okay, sa tamang paggamit dun sa mga may sakit, yung mga nandito na. So, okay, number 1 tip, syempre tigil sigarilyo, alak kung gusto humaba ang buhay. Breakfast, napakahalaga. Healthy breakfast. Kailangan may kinakain sa umaga para may lakas ang katawan. Stretching. Pag tumatanda, alam nyo, yung mga joints natin, paggising sa umaga, meron tayong tinatawag na morning stiffness. Okay? Taas ang kamay, lahat ng morning stiffness. Yung mga cartilage natin, talagang tumitigas. Parang may kalawang. So, kailangan ginagalaw talaga. Mabilis tayong mapilay sa umaga. Kaya dahan-dahan galaw. Morning para lumuwag yung mga joints. Fix your posture. Dapat maganda posture. Huwag laging nakaupo. Huwag uupo ng matagal. Upo tayo kasi mabilis sumakit ang likod. Gusto natin maganda circulation para hindi magbara ang dugo sa paa. Pera. Ito talaga number 1 stress, kulang sa pera. Kaya siguro, magtipid o maging masaya na lang sa matipid na paraan. Gastos ka ng gastos, ipon ka ng ipon, gagastusin mo rin, magta-travel ka, mapapagod ka. Malalaspag lang yung katawan natin. So, siguro, magtipid na lang, a little less work, konting income, tapos maging masaya na kahit konti ang pera. Choose positive and happy friends. Yan, pampabata. Yan. Tubig. 8 to 10 glasses of water. Kailangan nga sa umaga nga pag nag-breakfast ka, pagising sa umaga, dapat 3-4 na baso na yung tubig na naiinom nyo. Otherwise, masyado madilaw yung ihi. Ito po, antioxidant. Mas makulay, mas maganda. Yung mga tinuturo ko sa inyo, kamote, carrots, kalabasa, lahat yung mga colorful, napaka-healthy. Bawas sa ganito. Sugar ang kalaban natin. Lahat ng mga sugary, bawasan, walang, nung lumang panahon, walang ganyan. Dapat ang sugar natin nasa prutas. Nandito ang sugar sa loob. Pag kinain mo itong sugar sa loob ng prutas, at least meron kang fiber, may iba kang antioxidant, iba kang vitamins. Ito sugar lang yun.
More fiber, more gulay, mas maganda. Anti-aging diet, alam niyo na yung mga garlic, sibuyas, lahat yan, very healthy. More vegetarian. Yan. Minus 10% sa cancer kung more vegetarian. Less colon cancer. Fresh air. Kailangan maganda yung oxygen natin, kaya dapat alagaan ng baga. Ha? Fresh air, iwas sa pollution, iwas sa sigarilyo. Lakad-lakad. Every day, kung ano kaya ilakad. Mas maganda buong araw pa konti-konti. Sa umaga, may lakad, tanghali, gabi. Hindi rin maganda yung iniipon yung exercise sa weekend lang. Monday to Friday, nakaupo lang. Tapos weekend lang, hindi po maganda. Dapat more regular kahit pa konti-konti. Exercise, kahit light dumbbells. Dapat maging masaya sa partner. Yan ang pampahaba ng buhay. Pag nawala ang partner, o minsan kung wala kang partner, mag-alaga ng pets. Kasi yan talaga nakaka-stress pag nawala yung partner. Be honest with yourself. Be happy. Feel young kahit anong edad. Pag isip mo bata ka, di mas bata ka. Pag isip mo matanda na, mas matanda. Enjoy laughter. Maging masiyahin. Hanapin yung purpose sa buhay. Yung mga may purpose. May gusto pag gawin sa buhay, mas mahaba ang buhay. Relax lang, pamper yourself kung may oras. Tulog, napakahalaga. 8 hours. Pinakamagandang tulog, 10 p.m. to 11 p.m. tulog ka na. Volunteer work, pagtulong sa ibang tao. Maganda rin po, pampahaba ng buhay. Toothbrush, very important. Pumunta sa dentista every 6 months o every year para matanggal yung dumi. Kasi kung may infection dito, baka matamaan din ang puso. Peaceful ang family para hindi away. Peaceful sa trabaho, walang kaaway. Pagdarasal, napakahalaga. Maghanap ng maayos na doktor na magbabantay do sa mga kailangan nyo. Tapos tulad na sinabi ko, yung mga tamang gamutan na maintenance medicine, baka makatulong sa inyo. Saan po nakatulong itong tips natin para laging bata at humaba ang iyong buhay. God bless.